My opinion? Yes, ma'am. Sa batas naman po, sinasabi na kapag ka po kayo ay tumayong senator judges, dapat meron kayong neutrality. Dapat hindi bias. Sa ngayon po, harap-harapang ipinapakita ang biases. Sana po igalang nila ang taong bayan at magpakita naman ng konting kahihiyan dahil ang sinisilihan nila ay ang taong bayan, hindi para sa isang tao lamang. Maraming salamat, Maricel. Follow-up question, choosing you, BZWB. Good morning, ma'am. Ma'am, napansin ko lang 2 beses nyo nabanggit na mas mabuti pa ngang magtrabaho na lang kaysa magbakasyon. Who are you referring to, ma'am? Mayroon ka bang pinatutungkulan na tao dito sa nagbabakasyon ngayon? May nagbabakasyon po ba? Hindi ko po alam. Kaya ko tinatanong sa inyo. In general po, ang Pangulo po, aksyon, aksyon, at aksyon. Hindi bakasyon. Yan po lagi ang ginagawa ng ating Pangulo. So wala kayong particular na... Wala po akong partikular. Maliban lamang po kung meron po kayong alam na nagbabakasyon ngayon. Okay. Thank you, ma'am. Maraming follow-up question, Ivan Merina. Nabanggit niyo, Yusek, that the President is open to a dialogue para to thresh out the differences in positions sa upper and lower chamber. But is he going to initiate it? Para ho hindi na lumala itong sinasabing possibility of a constitutional crisis. Sa ngayon po, hindi ko po masasabi kung siya po yung mag-i-initiate. Kasi may mga issues po ito, mas malala po ang issue patungkol sa impeachment. Ayaw pong lumugar ng Pangulo na masasabi na siya po ay nakikialam patungkol po dito. So, kung pag-uusapan lang po ay ang kanilang diskurso o hindi pagkakaintindihan tungkol sa impeachment, hindi po makikialam ang Pangulo kung sila man po ay may pagtatalo. Sensya na po, ha? Pero sa mga Umiyak ibang yung issues anak po, ko, eh. malamang pwede. Yes, but at what point or in what issues is the Hindi ko President muna sa willing mama to intervene? Depende po kung gano'n na po ba kalala. Kasi may nakikita po tayo, may pagtatalo po sa wage hike, may pagtatalo rin po patungkol sa Magna Carta sa barangay healthcare. So tignan po, at i-assess po ito ng Pangulo, but still the President is open for a dialogue. Salamat. Thank you. Thank you, Ivan. With no more questions, Yusek, Claire? Okay? At bago po tayo magtapos, halos 4 na bilyong pisong halaga ng shabu Oh, ang na-recover. Grabe. Na-recover, Tagalog talaga. Na-recover ng mga ahensya ng gobyerno sa tulong ng mga mangingisda sa Pangasinan. Isinurrender ng 29 fishermen sa PIDEA, ano yan, Philippine Coast Guard, PNP, Philippine Navy at NBI ang 588 vacuum-sealed plastic packs na naglalaman ng illegal na droga na may tinatayang street value na 3.9 billion pesos. Grabe, laki. Nitong Mayo lamang ay may 10 mangingisda mula Bataan naman ang nag-surrender ng mga na-recover bilang na-recover nilang illegal na droga na palutang-lutang sa karagatan ng Masinloc, Zambales. Tinatayang nasa 1.5 billion pesos ang halaga. Grabe. Ang laki nung mga kababayan. Ayan, tingnan niyo po. Ang daming na i-turnover ng mga mangingisda sa Hindi lang Zambales. ng mga bayani ang mga nasasabing mangingisda dahil sa agarang pag-alerto ng mga ito sa mga otoridad. Isa itong halimbawa ng mahusay na kooperasyon sa pagitan ng mga ordinaryong mamamayan at mga ahensya ng gobyerno. Nananawagan po tayo sa pamahalaan, ang pamahalaan sa buong taong bayan. Makipag-ugnayan po kayo upang masawatan natin ang mga iligal na gawain kahit saan mang panig ng bansa. Mabuhay po kayo. At dito na po nagtatapos ang press briefing. Grabe mga kababayan, Pero inyo mga kababayan, ang laking achievement na naman ito, ni PBBM. 'Di ba? Tinulad ng mga shabu ang nahuli, ang laking pera pala ito mga kababayan, at saludo tayo sa ating mga mangingisda na nag-turnover diyan, mga kababayan, So ayun, magbasa tayo, at galing kay Ma'am LD Channel, hanggat nandiyan ang 1987 Constitution, hindi ma-extend si